Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. Yung i-share ko sa inyo ngayon guys is kung papaano ka naaapektuhan sa pagkawala ng mahal mo sa buhay or yung isang taong ah, sobrang close sa yung buhay, sa yung it's part of your life already, you know. Um, Syempre kahit sino pa yan, like your parents, your husband, your child, and so on. As long as it's really close to you, syempre, mahirap talaga siyang tanggapin, you know, lalo na pag wala na sila dito sa mundo. Ang pagiging isang tao ay maaring iba't ibang mga damdamin, yung ating mga nararamdaman, maaring ito ay magbago araw-araw. Kung minsan nakakaramdam tayo ng sobrang kalungkutan, galit, anxiety, guilty. Kung minsan ay nawawalan pa tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kasi nga yung effect ng pagkawala ng mahal natin sa buhay. But hindi naman ibig sabihin na wala na sila dito sa mundo is yung buhay mo rin is mag-e-end. No. Um, yes, yung buhay nila hanggang doon na lang. And of course, it means that yung kanilang purpose dito sa mundo is tapos na, you know. And sa'yo, you have to continue, magpatuloy ka sa buhay mo. But yes, maaaring maging mahirap na makayanan ang pagkawala ng ating isang mahal sa buhay. Minsan hindi mo na ibigay yung isang bagay na gusto mong ibigay sa kanila personal, you know, in personal noong sila'y nabubuhay pa. So karaniwan din para sa mga tao na patuloy na inire-replay nila sa kanilang isipan or sa kanilang buhay ang lahat na maaari nilang gawin upang mabigyan sila ng like mental, emotional, and physical support. You know what? Itong tatlong well-being ang pinaka-importante sa atin bilang isang tao dito sa mundong ibabaw. Kasi pag wala ka nito, it means that manhid ka. Wala kang nararamdaman. So kaya sinasabi ko na ang tao ang pinaka na linikha ng perpekto na nilikha ng Panginoon. Kasi mayroon tayong itong mental, emotional, and physical na nararamdaman. And of course, kung isa kang OFW, isa kang anak, nanay, asawa, ito dapat na tatlo ang hindi mo mawawala-wala sa yung pagiging isang tao. Mental means na kailangan ka maging supportive ka sa yung asawa, sa yung parents, sa yung mga anak, na kahit anong hirap dapat may connection pa kayo ng iyong mahal sa buhay. Kasi hindi natin hawak yung mga araw na nagdadaan, you know. Ako, hindi ako overseas worker. Nakapangasawa ako ng Belgian, so dito na ako nakatira. Every once kung nasa bahay ako, like for example, wala akong trabaho sa Monday, tumatawag ako sa mama ko. And kung wala akong pasok sa Huwebes at Biyernes, tumatawag ako like Huwebes and Biyernes and Saturday and Sunday. Tumatawag ako everyday pag nandito ako sa bahay, pag available ako. But they know it na hindi ako nakakatawag. Pag hindi ako makatawag, they know it na may trabaho ako. Pero hindi talaga nagbimintis siya. Tumatawag talaga ako sa mama ko. Kasi yun ang pinaka hindi matatanggal na connection para sa akin, sa aking mga magulang.
As long as they're still here in this world, that's the only way that I can give it to them. And hindi ko mabibigyan hindi ko mababayaran yung mga ginawa nila sa amin, sa aming magkakapatid. The only thing I can give them is this mental and emotional support, physical support to them. Yun ang hindi mo talaga mababayaran sa sa mga magulang mo or sa mga anak mo, na yung connection ninyo nandyan pa rin kahit gaano kayo kalayo. You still feel the support, your connection, kahit ilang ektaryang layo ninyo sa isa't isa, but it's still may present pa rin kasi you still had a communication, you still have a contact each other. Yun ang pinaka-importante. And emotional is especially kung tumatawag ako na sometimes my father is a little bit naughty, na hindi siya nakikinig sa mama ko. Kasi yung papa ko, when he get drunk, nag-iiba yung kanyang anyong tao, yung kanyang pag-iisip. I know that's part of being human. Kapag nakakainom na yung isang tao, is nawawalan na sila sa kanilang katinuan at naghahanap sila ng mga away. But my father knows it, na hindi ako yung tipong tao na mahilig sa mga away. Gusto ko talaga is payapa, walang kaaway, walang problema, kasi hindi naman yan maganda pag magising ka sa umaga tapos may mga nagagalit sa iyo because what you did last night, but hindi mo na aalala kasi nga lulong ka sa sa alcohol, sa alak. So my mom, every time she always say about that emotional, not only for this, but hindi lang sa problema sa father ko, but also sa pang-araw-araw. She also feel tired na emotionally exhausted, that syempre yung mga babayarin, yung mga tawag na ito, yung mga expenses, it's very expensive. But I always told my mom na she knows it, na ako yung nagsusuporta lahat. And I love doing that kasi that's the only way I can make them happy. I can I can help them. Hindi ko masasabing nababayaran ko, no, kasi hindi ko mababayaran lahat ng mga ginawa ng parents ko sa akin. I'm very thankful for that. And emotional support talaga. And may time talaga na umiiyak yung mama ko, like yung when she lost the friend of her last month ago. And I told her, yeah mama, that's part of being human. May mga tao talaga na nauuna pa sa atin. And I know it's difficult to accept, na kasi syempre pag araw-araw mo na talaga nakakausap yung isang taong to, mamimiss mo talaga siya, kahit ano pang sinasabi nila sa iyo na hindi maganda. Because my mom, she's a very good person. Kahit kumbaga kahit sinisiraan siya patalikod, she still keep on making friend with them. And I always told my mom, yeah, bakit ka pa nakikipagkaibigan sa mga ganun? And she also say it to me na, yeah, wala tayong magagawa kasi ganyan talaga yung mga tao, ganyan talaga. We have to be used to it. But it doesn't mean na yung mama ko nakikipagkaibigan lang siya kasi wala siyang kaibigan. No, she have a lot of friend, but hindi natin talaga hawak kung ano yung mga nasa isip ng isang tao. So emotional talaga. I support my mom, and she cry, and then I always hindi lang siya dito yung nakakaano ng tawag na ito ng lesson, but I also learned that. Kasi I always told my mom, bakit nakikipagkaibigan ka pa? And my mama always said, yeah, that's the human being. Wala tayong magagawa kasi hindi natin hawak yung mga tao. So the only thing you have to do is you have to still friend with them, kahit may time talaga na sinasaktan ka nila emotionally, inaano ka, pinag-uusapan ka, kahit nandyan ka o wala, naririnig mo yung kanilang pinag-uusapan. Sabi ko sa mama ko, like what I always said, why, something like that. So my mama, I give them lesson to my mom, but I also
also with me, I also get a lesson from my mom. So kumbaga, we support, we support each other, my mom. And I'm very very happy for that until now that bond, it's still there. Kasi you know what guys, wala kaming good bond with my mom since I was child and grown up and become teenager. Never talaga, wala akong kumbaga emotional bond to my mom. But when I get married and naging more bonding kami ng mama ko. Believe it or not, kahit may asawa na ako, nung nasa Pilipinas pa ako, I sleep together with my mom. And I really love it. Kasi before we go to sleep, we always talking about everything, about, other people. And syempre, we always laughing with it. We always laughing with it. People that they hate to us, na nagagalit sila sa amin. And yung feeling mga rich, and I always told that to my mom, and my mom always said that hayaan mo yung mga taong ganun, kasi yung mga taong ganun, they feel insecurity to their self, and they feel lonely to their self. That's why. So ako naman, I just like always laughing with it, and I love it. Before we go to sleep, yun talaga yung routine namin. So when I came here, yun talaga yung na-miss ko. Yun talaga yung nakapag ano sa akin. I don't feel that yung homesick. Mga 2 years past, I feel it. Kasi I said to myself, oh my God, I gonna live here for the rest of my life. Kasi, syempre, nandito yung asawa ko. And, papaano naman yung mother at father ko. I said, kasi nung nasa Pilipinas pa ako, we been separate, nag-separate kami, yung mama at papa ko. I bring my parents. Nag-rent kami ng house sa isang village, and yung mga brothers ko na mga lalaki, sila yung tumira doon sa bahay namin. So kami ng mama at papa ko, we move out and we rent a house. So ako yung bumabayad every month. And pag pumupunta kami ng Jollibee, I always bring my mom, and if I buy something, my mom also had it. So yung ano talaga, yung emotional, yun talaga yung emotional bond na I miss it talaga. And we go to physical. Physical naman kasi, physical talaga is one of the pinaka importante para sa akin. Kasi without any words, kung yung hug ng isang taong importante sa'yo, i-hug ka lang, it's flow away, everything. It's just fade away, everything that what you feel, na you feel angry, you feel sad, you feel everything, all of that is, it's everything gone. And that's what I really like the most. And physical, yes, my mom, she's really there. And also my father is also very, my father is a very hard person. But pag sa akin, when it comes to me, my father becomes soft. Nagiging soft siya. Nakikita mo yung kanyang pagiging isang tatay, yung pagmamahal ng tatay sa kanyang anak. Kasi nung time, you know what guys, never akong nakipag-away sa mama ko. Never akong nagsalita ng hindi magaganda sa mama ko, na to the point na she will cry. No, he never siyang umiyak sa akin.